Si Ramon Monching del Fierro Magsaysay ay sinilang sa Castillejos, Zambales, noong ika-31 ng Agosto taong 1907 kina Ezequiel Magsaysay at Perfecta del Fierro. Nag-aral siya sa Pamantasan ng Pilipinas at sa Jose Rizal College, kilala ngayon bilang Pamantasang Jose Rizal, at siya ang ika-7 Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula ika-30 ng Desyembre taong 1953 hanggang ika-17 ng Marso taong 1957 na nagsilbi hanggang sa kanyang kamatayan sa di sinadyang pagbagsak ng eroplanong kanyang sinasakyan. Naglingkod siya bilang tagapamahala ng Tritran Motors noong panahong bago magdigmaan. Nang bumagsak ang Bataan, inorganisa niya ang Puwersang Gerilya sa Kanlurang Luzon, at pinalaya ng Puwersang Amerikano at Pilipino ang Zambales noong ika-26 ng Enero taong 1945. Noong 1950, bilang kalihim ng pagtatanggol, ay binuwag niya ang pamunuan ng mga hukbalahap. Pinigil niya ang panganib na binabalak ng pulahang komunista at naging napakatanyag niya sa mga mamamayan. Noong eleksyon ng 1953, tinalo niya si Quirino at naging ika-3 Pangulo ng Pangatlong Republika ng Pilipinas. Ang kanyang pangalawang Pangulo ay si Carlos P. Garcia. Iniligtas ni Pangulong Magsaysay ang demokrasya sa Pilipinas. Ito ang kanyang pinakamahalagang nagawa. Pinigil niya ang paghihimagsik ng hukbalahap o ng komunista. Si Luis Terek, supremo ng hukbalahap o ang pinakamataas na lider ng komunista, ay sumuko sa kanya. Kaya si Magsaysay ay tinawag na tagapagligtas ng demokrasya. Siya ay tinawag na kampyon ng mga masa, at ang pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas dahil ibinalik niya ang tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan. Winikasan niya ang korupsyon sa pamahalaan at pinatalsik ang mga suwail na mga general. Nagwakas ang kanyang pamamahala nang mamatay siya dahil sa pagbagsak ng eroplanong kanyang sinasakyan sa bundok Manunggal sa Balamban, Cebu noong ika-17 ng Marso taong 1957. Noong ika-16 ng Marso taong 1957, nilisan ni Magsaysay ang Cebu kung saan siya nagsalita sa 3 mga institusyon ng edukasyon. Nang kinagabihan ng mga alauna ng madaling araw, sumakay siya sa eroplano ng Pangulo na isang C-47 pabalik sa Maynila. Nang kinaumagahan ng ika-17 ng Marso, ang kanyang eroplano ay iniulat na nawawala. Nang katanghalian, iniulat na ang kanyang eroplano ay bumagsak sa bundok Manunggal sa Cebu at ang 26 sa 27 pasahero at crew ay namatay. Ang tanging nakaligtas ang mamamahayag na si Nestor Mata. Ang tinatayang 2 milyong katao ay dumalo sa paglilibing kay Magsaysay noong ika-22 ng Marso taong 1957. Hinalinhan siya ni pangalawang Pangulo si Carlos Garcia bilang Pangulo ng Pilipinas.